Mga friendship, magbigay tayo ngayon ng kaunting pananaw at view tungkol sa pagiging pananahimik, panatiling pananahimik ng mga pinklawan at saka sa dilawan. Nasa kabila ng samot-saring allegations, samot-saring mga mga batuhan doon sa pangyayari na yon sa ating kasalukuyang presidente and the whole family of Marcos, parang nanatiling tahimik talaga yung pinklawan at saka yung dilawan. Sige, magbigay tayo ng mga kunting analysis mga friendship kasi nung simply the previous administrations or shall we say ilang decades nang nakaraan, okay? Talagang bukod tanging dilawan lang yan at saka yung mga Marcoses na lalaban. Tama? Okay. Nabuo yung pinklawan sa panahon ni Lenny. So, yung pinklawan at saka dilawan, iisang objectives lang mga meron dyan. Okay, dahil lang yan kay Lenny naging pink yun. Pero iisang objective lang mga meron dyan. So, let us say na lang doon sa dati sila lang mga Marcoses lang naglalaban. But because since na pumasok si President Duterte at talagang nagtagumpay siya at nanalo siya at na kumpleto talaga niya yung 6 consecutive years ng tenure ni President Duterte. So, nagiging tatlo na ang maglalaban. Pamilyang Marcos at saka yung mga Dilawan at Pinklawan, isa lang yan, at saka mga Duterte. Tama? So, nagiging tatlo ng mga hari na naglalaban. Ngayon, syempre, parang sa tingin ko kasi mga friendship, yung Dilawan dati at saka yung Pinklawan, during the uh, election, talaga namang batuhan kung batuhan. Di ba? Grabe talaga mga statements doon. Yung mamamatay tao, magnanakaw, ganun. So, those are on records na talagang may ganung naganap na mga batuhan talaga sa mga kandidato. Pero, magtaka ka mga friendship, bakit wala man lang yung pagsisisi, yung bagang tayong nabubudol. Siyempre, nakipag-unite si Bongbong Marcos sa mga Duterte. So, in other words, kumbaga, nabigyan ng chance na parang mabuo. Okay? Ngayon, siyempre, hindi man maiwasan magsisisi talaga tayo dahil kumbaga nabudol talaga. So, ano naman, we have a great acceptance naman na tanggapin ang mga ganung bagay. May ganun talagang pangyayari eh. Pero, sa sinasabi natin, kung may chance pang magbago, pwede pa sana. Pero kung hindi talaga magbabago yung mga ano ni President Marcos ngayon, na parang dinigman niya lahat yung mga accusations, para bang ayaw niyang sagutin yung mga bagay-bagay na mga, kumbaga, it could really ruin his dignity and reputations, parang digma lang. So kung mangyayaring ganoon, maybe may mga another activities pa in the future. Pero, sa aking pananaw mga friendship, di ba sinusulong ngayon ng administrasyon na ito ang revision and amendments of the law, the Constitution, di ba? So doon kasi sa part na i-amend nila mga friendship, yung tinatawag nilang yung sa economic provision kung tawagin. Sa economic provision kasi andoon kasi yung pinagpo-focus talaga nila doon yung 100% foreign ownership. Okay? Anuhin lang natin mga friendship ha. Kasi mayroon kasi doon pinopokus nila yung 100% foreign ownership. So kung magkataon mga friendship na lulusot sa Senado ito, okay? Kung magkataon na lulusot ito sa Senado na magkaroon ng revision and amendments of the law and the Constitution regarding the economic provision, kung mangyayari yan, it is therefore magkaroon ng chance na yung Channel 2 ma-reopen yan. Kasi ang may-ari dyan is foreigner. Ngayon, kung 100% na ownership, wala nang problema, wala nang restriction para sa mga foreigner investors dito sa Pilipinas. Hindi na sila mahihirapan masyado. So, maybe yun ang magiging kapalit sa papananahimik ngayon na instead of magdaldal sila, ayan, ganyan-ganyan. So, walang reproaching, walang paninisi. Okay, nanahimik lang sila. So, sa tingin ko, yun ang magiging kapalit sa pananahimik nila ngayon, yung maghintay, kumbaga sabihin, kumbaga may kumpas na maghintay lang kayo kasi isinusulong ngayon ang 100% foreign ownership. If ever maglulusot sa Senado yan, may posibilidad na ma-reopen talaga ang Channel 2. So, magbunyi na ang mga Pinklawan at saka Dilawan. So, aside from that, magkaroon na naman yung tinatawag nating utang na loob. So, kung magkaroon ng utang na loob, forever na lang instead. Forever na lang silang magkaanib ang Marcos at saka Dilawan. Okay? 'Di ba? Lagi niyang sinasabi yan na pwede na magkaisa.
Di ba? So, okay. Let us consider na mangyayari yun. Kung magkaroon ng collaboration or cooperation and more broad understanding, kasi ganun ang politika, magkaanib sila. So, yung Pinklawan or Dilawan, isa lang yan. So, kung ang Dilawan magkaanib sila sa mga Marcoses, maging isa na lang sila. Kung magkaanib sila, maging isa na lang sila. Kasi kung napansin ko kasi, bakit sa kabila ng lahat, kahit yung isang kandidato dyan before, na huling mang nahahamon ni President Marcos sa makipag one-on-one debate, di ba, ang lakas ng loob, di ba? Even a single statement, wala siyang binibitawan regarding this, yung napakagulong lipunan ngayon, napakagulo na governance, maraming allegations, accusations, maganon. Wala masasabi. So, sa kabila ng pananahimik, I think mayroon talagang namumuong strategy. Okay? May namumuong strategy na siguro magkaanib na sila in the future at gagawa sila ng, kasi wala nang ibang wala nang ibang Marcos na wala na talaga eh. Wala nang ibang lulusot niyan kasi parang ruined na talaga. And magkaanib na lang sila instead. Wala nang ganunan. Magkaanib na lang sila, maging isa na sila at magpili na sila ngayon ng kandidato for the next coming 2028 elections na ipambato nila sa mga Duterte. Kasi kung nanotice mo mga friendship, nanotice natin mga friendship na bakit ngayon itong si Trillanes din naman kukuda-kuda na naman siya, di ba? Talagang pilit nilang ibato doon kay President Duterte tungkol doon sa gentleman agreement na sinasabi na nga na wala ngang signed agreement doon sa sinasabing gentle agreement. It was only verbal talk, verbal understanding or verbal agreement. Kasi nga, sinasabi nga lang naman doon, na pinuntahan ni Harry Roque doon sa China, na kung mayroon silang written agreement or signed agreement regarding the matter, wala nga, di ba? What was being stated was yung sinasabi na pwede kang maghatid ng mga only food and water ang allow na papunta doon sa hinahatidan natin ng mga ng rasyon, di ba? So, wala lang, aside from the food and water, wala nang ibang dadalhin pa. Itong kasing administrasyon na ito, sinasabi pa kasi on TV pa nila sinasabi na talagang they are going to put up an establishment dyan. Kailangan maglayo sila ng mga something establishment dyan. So, naging aware na tuloy ang China. So, going back on the past, sa panahon ni Noynoy, kung naalala natin yung mga friendship na si Trillanes was being investigated on the Senate. Buhay pa yata yun si Madam Miriam Defensor, but during the time, the Senate President was pagalang-galang nating Ponce Enrile. Okay? So, pagka-prove po naman siya ngayon kasi buhay pa naman siya. So, kaya pa panindigan ulit ni kagalang-galang nating Senate President, dati si Ponce Enrile, na talaga namang si Trillanes was being, di ba, ginisa talaga siya during the time, nag-back out pa nga yun eh. Okay, dahil go in and out siya papuntang Beijing, China. So, during yun sa panunungkulan ni Pinoy, kung naalala natin yung panahon ni Pinoy yun, siya yung parang pupunta-punta lagi doon for 16 times. So sa ganung in and out, wala man lang yung evidence o proof of evidence ano ba talaga pinag-usapan doon, ganyan. So di ba? So sa ganung travel ni Trillanes, dapat maging transparent sana para walang problema. Pero ngayon, pilit na lang ibato doon kay President Duterte para masira si President Duterte kahit naman itapos na si President Duterte, but nonetheless, pag once kasi na sinisira nila yon, ang tao kasi nag-iisip-isip din. Pero wais na ang mga tao ngayon. Alam na nila. So, sa tingin ko, sa maiksi kong pananaw tungkol sa mga bagay-bagay sa pananahimik ng mga dilawan, ay naghihintay sila ng right time na kung lulusot itong ipanukala nilang revision and amendments of the Constitution regarding doon sa economic provision. Kasi kung magkataon nga, magkaroon ng marireopen talaga ang Channel 2. Yun lang ang pananaw ko. Pero, aside from that, mayroon talagang namumuong strategy dyan na magiging kaanib na ang mga Marcos family at saka yung mga dilawan. Kung magkaanib na yan,
sila ngayon ang bubuo ng ibang mga team or something like candidates na ilalaban nila sa mga Duterte. Kaya, yun lang ang makukuha kong projection sa pananahimik nila. Mm-mm. Kasi pili talaga nilang napapansin ko talaga pili talaga nilang parang sirain talaga nila yung mga Duterte family. Mm-mm. Kaya yung lahat ng mga tao na ka-close ni President Duterte na maaaring magbigay ng suporta kay President Duterte, isa na doon si Pastor Apollo Kibuloy na through his channels, through his sa mainstream media niya, sa network niya, nabigyan ng talagang 100% na kapangyarihan ang Pangulo na dating Pangulong Roa Duterte na I could still broadcast di ba, what is supposed to, kung ano ang nararapat sa ngayong panahon, ano ang nararapat gawin ng mga tao. So, naging vigilante ang mga tao, lalo na sa usapin ng mga, di ba, sa mga kaliwa-kaliwa, di ba? Kaya napapansin ko itong mga yung sa mga ibang mga kaliwang mga mga sites, yung mga, di ba, mga pinaghandaan ng mga MTFL Cup natin, di ba? So, doon pa lang parang sumasakay-sakay din yung iba dyan Kaya para sa akin, balang araw magka-unite talaga yung Dilawan at saka yung mga Marcos na gagawa sila ng estratehiya na kalabanin nila ang mga Duterte. Yun ang pananaw ko. Sana hindi magkalayo yung mga idea natin, mga friendship. That's all for tonight. Thank you.